So sa wakas nakita-kita ulit tayo 'no, kasi nakailang meeting tayo na ano dahil sa biyahe ko, umabot ako ng ano delay, ilang beses akong na-delay. Um, Anyway, tapos nadagdagan pa ng problema na sa internet at, mabuti naman ng Panginoon kasi na-answer yung prayer natin na maayos yung ating signal. So ngayon, tuloy tayo sa ating discussion patungkol sa sumunod na bahagi ng ating talakayin sa anatomy. If you remember, we already tackled about the skeletal system and there were 206 bones and then the major groupings ng mga skeletal system ng mga buto. Kaya ngayon, tutuloy tayo sa ating tatalakayin na muscular system. But before I go into the Mentimeter, gusto ko lang muna tayong pumunta kasi kanina in the previous class medyo nagkaroon ako ng problema because I tried to use both yung aking presentation, meron tayong Mentimeter, meron din tayong presentation using the ano 'to, isang software. Hindi sila magkatugma, 'no. So ang gagawin ko na lang, unahin kong i-discuss sa inyo yung mga muscle groups and then from there we would be able to have an idea kung ano yung mga iba't ibang mga muscles sa katawan ng tao. Sa DOH kasi, longest and I don't know, hindi naman siya pinakamakapal 'no, pero mahaba, ayan, pinakamahaba. Why? Kasi po ang kanyang, ah, the next one is rectus femoris muscle. Rectus femoris is this one, the muscle here, 'no, sa femur. Kung maalala ninyo, the longest bone is femur. Okay, the longest bone is femur. Ayan, rectus femoris. The others we would just have to ignore kasi normally hindi naman siya ano. Tendon of the quadriceps, no? So ito yung tendon, pagka tiningnan natin maigi, ang tendon is the ano siya ha, connective tissue, no? So nandito yan siya sa ito yung sa quadriceps. Later we'll go into that. And then medial gastrocnemius muscle. Okay? So this is the medial. Pag sinabing medial, if you remember the definition, around or within the center. Pag sinabi sa labas, this is lateral and this one is medial. Medial gastrocnemius muscle. So the calf muscle, pagka mamaya naka posterior tayo, makikita natin yan, no? Yan yung calf muscle. And the soleus muscle, dito naman sa bandang paa, malapit na yan sa ankle area. Okay, sa right side, tingnan natin kung ano useful para sa ating pag-aaral. We have here the zygomatic muscle. Okay. Ano yung nagbibigay ng hugis sa mukha natin doon sa ating pag-aaral ng skeletal system? 'Di ba? Yun yung zygomatic bone. Ito yung dito, no? Yan. So ano yung nagko-cause ng pagngiti ng tao? Ito yung zygomatic muscle or the lesser zygomatic muscle. Ayan, dito yan sa pisngi. Okay? And then sa baba niya, yung greater zygomatic muscle. So dalawang muscle ito na kilos ng ating mukha, no, na nagpapakos ng pagngiti. Now, one of the muscles that I want you to remember is the masseter muscle. Ano naman yung si masseter muscle? Ito yung responsible o tumutulong sa pag-digest ng pagkain. At ito ay kaparte niya si orbicular muscle sa mouth. Yan yung nagbubuka ng bibig natin. And then, I'd like you to proceed sa may trapezius muscle. Okay? Traps, ito yon, no? Trapezius muscle. Ayan, sa mga nagwi-weight training, no? Ito yung pagka may ano yan eh, may mga certain movements yan na para ito lang talang lumalaki, no? If you notice nung kabataan pa ni Arnold Schwarzenegger, ang laki dito, no? Para siyang ano, para na siyang ulupong, no? Para siyang cobra. Yan po yung trapezius muscle.
Okay. Well, of course, we should always take note of the deltoid muscle. Ito naman yung muscle na we can find here sa side. Ito yun, no? Ayan. Kapag ginamitan mo ng rowing, no? Kung sa gym, no? Pag nagro-rowing ka, ito yung nakakatulong yan, no? Aside from the pecs, yan. Pati din yung deltoids. Okay. Brachialis mas brachioradialis. So ito yung brachioradialis sa radial side, no, ng kamay. Sa ano. And then ang sumunod yung pronator teres muscle. Bakit importanteng malaman natin? Si pronator teres muscle, dito banda yan, ang kanyang ginagawa, siya yung nagkukos na yung kamay natin ay mailapag natin pa dapa. That is, yung nagpapagalaw niyan is the pronator teres muscle. Okay. Muscle, thenar muscle, yung dito sa may, ito yung banda ito eh. Sorry. Oh, tama. Dito yun, oh. Thenar muscle dito sa may ating hinlalaki na muscle, no? Siya yung nagpapagalaw ng hinlalaki natin. That's the thenar muscle. Ano yung spelling niyan? The spelling ng thenar is T-H-A-N-A-R. Thenar. Okay? Ang sa kabila naman ay hypothenar. Yan. So napapagalaw dyan dito dampi sa bahagi po ng small finger. Ayun. We go downward. Anterior tibial muscle. Anterior meaning front or back. Diba? Pag sinabi anterior, nasa front. So ito yung tibial. Yung tibial naman, yung term na kaakibat ito doon sa ating pag-aral ng buto. Tibia, meaning to say ito yung buto na medyo may kalakihan. No? Kaya nga yun, biro ko lagi. Ang tibia is mataba. Fibula, ayan. Saya-saya natin. Talagang ano yan, ayan, biro ko ngayon lagi. Pagka mataba, tibia. Kapag mapayat, fibula. Ayan, kaya fayat. Okay, yun lang yung ano, yun yung parang ano ko, patawa ko lang pero nakakatulong yun kasi pagka titina mo yung ating shin bone, yung ating lower leg na bone, yan yun. Basta yung medyo mataba-taba, tibia, medyo mapayat-payat. Hindi lang medyo mapayat, talagang medyo manipis ng konti. Yan yung fibula. Yan. Okay, tuloy tayo. So yun lang po ang mga muscle groups, no? As we said, less than siguro wala naman tong ano, but if you care to remember, 206 yung ating buto, di ba? And then yung muscles natin parang 604. I think more than 604. No? So hindi natin kailangang i-memorize lahat. Ang importante lang is we have the working knowledge, ika nga, para pagdating ng araw, madali natin siya matandaan. Okay. Ang sumunod, ito naman nasa posterior view. Okay, posterior view. Yung mga ano lang ha, yung mga useful lang ating mga pag-uusapan dito. Okay, on the left side, ito yung dapat natin taan, yung traps. Okay, or the trapezius muscle. Ano yung hugis ng trapezius muscle? Ito yung para siyang saranggula, no? It's a kite-looking muscle. Okay? Kaya lang ito yung saranggula na to, hindi siya lumilipad, tsaka wala siyang tali. Nandito lang siya nakadikit sa likuran, no? At saka tumutulong yan dito sa bandang bahagi ng scapula area. Okay? And then of course, yung posterior side ng deltoid muscle, yan, yung mga yan. Okay, deltoid. And then you have the triceps brachii muscle. Okay, pag sinabing triceps, tatlong muscle po yan. Magkalumpo na muscle. And then nasa bandang posterior side. And we have the brachioradialis. No? Brachial radialis. So sa side ng ating hinlalaki. No? Radial side. Yung iba, ignore na lang muna natin. No? Adductor magnus muscle, biceps femoris. Ito yung biceps femoris. Ito yung tumutulong sa atin upang tayo ay makatayo. No? Pag nakaupo, nakatayo. Ganon.
So biceps femoris. And then of course, we should remember the Achilles tendon. Yan, lagi yang lumalabas sa exam, Achilles tendon. So on the right side, again, if you remember our study on the skeletal system, ito ang bahagi na to ay occipital. Kaya ang muscle dito ang tinatawag na occipital muscle. Ito naman, tulad na banggit natin kanina, sternocleidomastoid, no? Mula dyan sa likuran yun, pa-stretch yan hanggang sa harapan. Yan, sternocleidomastoid. Nagpapakilos ng ating lieg, no? Naiikot yung ating lieg. Latissimus dorsi, yan, ito yon, no? Latissimus dorsal muscle, ito yung part na yon. Okay? Para siyang para siyang anong tawag niyan? Para siyang paano ba natin describe 'yan, no? Nakabalabal 'yan sa likuran, no? Lats, no? Pagka nagwi-weight training tawag niyan lats, no? Pag na-define mo na maigi 'yan, ganda 'yan tingnan, no? Sa mga weight trainers. Ayan. The next one is I would like you to look at the gluteus maximus muscle. Ito yung gluteals. Okay? Ang gluteus ay nati sa tatlo, gluteus maximus, gluteus medius, saka gluteus minimus. Puro mus. No? So, in other words, ang tawag dito ay gluteals. Gluteals. So, yun yung sa puwitan. No? And then, baba tayo. Yung iba, wag na muna. Lateral gastrocnemius. Ito yung gastrocnemius. Sa Bisaya, ang tawag nito ay bagtak. Tama ba? Bagtak. No? Or calf muscle. Yan, yung mga mahilig sa mga mountain climbing, akit-akit sa bundok, yung gano'n, no? Ito yung talagang lumalaki. Yung mga mountaineers, ang lalaki niyan dito. Or even if you look at the people in Baguio, manotice ninyo po, even the women in Baguio, napansin ko noon when I was there, medyo malalaki yung kanila mga binti, no? Because they keep on going up, down sa mga mountain because the Baguio City itself is a mountainous area. Okay, so ayun lang po ang mga importanteng maunawaan natin. And then in the next slides, we will be tackling with you the other description and the functions. No? Sumagot si Miriam Fibula. Oo nga, Miriam, nahuli. Na lumipad yung aking kanina. Pinakapaborito kong biruan kasi noong araw, Fibula, si Fayat saka si Mataba. Okay. So, tuloy tayo, no? Yun lang yung sa ating binigyan na natin kayo ng bird's eye view regarding sa mga muscles. In the next slides, I would like you to take a look doon sa ating presentation based naman ito sa ating manual. So, for a while na, dali, silipin. So, here, in this slide, this is going to be a little recap lang doon sa, kasi initially na pag-usapan na natin kahapon regarding doon sa muscular system. The muscular system is the organ system consisting of the skeletal, smooth, and cardiac muscles. Tatlong uri yan, no? Tatlong uri. Pag sinabi natin muscles, meron siyang tatlong uri. At yung lagi nating tandaan, SSM or SSC, no? Ibig sabihin, skeletal, smooth, and cardiac muscle. Ano yung kanyang function? Ang function ng ating muscular system ay siya ay nagko-cause ng body movement, no? It permits movement of the body, helps maintain posture, and circulates blood throughout the body. So ito yung mga muscles, no? And if you look at this type of muscle, this is what we call as the skeletal muscle. Why? Kasi ito yung nakadikit sa mga bones, no? Sa ating mga skeletal sa skeletal system. The muscular system in the vertebrates are controlled through the nervous system. And some muscles are autonomous, no? So pag sinabing autonomous, kasa lang siyang gumagalaw. And an example of that is the smooth muscle. Autonomous yan. Involuntary even.
Why? Kasi hindi mo naman kailangan ng conscious effort upang siya ay gumalaw. Ang ibig sabihin lang nun is that ano siya, no? Um, Pagka skeletal muscle, meron siyang ang tawag diyan voluntary kasi kailangan niyang ng command. Sino magbibigay ng instruction? Sino magbibigay ng command? Walang iba kundi ang ating nervous system. So what else do we have here? Ano yung characteristic? Pag sinabing characteristic, ano yung kanyang katangian? Ano yung katangian ng ating muscular system or a muscle? Ano yung katangian ng muscle or muscle tissue? Una sa lahat, ang kanyang pangunahing katangian ay contractility. Contractility. Ano ibig sabihin ng contractility? Ibig sabihin nun, nagko-contract. Pag narinig yung word na contraction, ibig sabihin nun, lumiliit, no? Umiiksi. Yan yung ibig sabihin ng contraction, no? Kaya, yun. Kaya ng muscle na lumiit. Okay? Kung kayang lumiit, again, on the other hand, kanya ding mag-extend. Kaya ding mag-expand. Kaya ang tawag doon ay ang isang karakteristik niya ay extensibility. Extensible. Meaning, naiuunat. Kung kanyang lumiit, kung kanyang magpaigsi, kanya ding pagpaunat. Okay, so that's about extensibility. The next characteristic which I would like you to remember is elasticity. Parang lastiko. Okay? Lastiko. Bakit? Kasi nagba-bounce back. So ba ganun yung goma, 'di ba? Pagka binatak mong ganun, binitawan mo, babalik siya sa dati niyang anyo, sa dati niyang hugis. Okay? So that's the third characteristic. Ang pang-apat is yung tinatawag nating excitability, no? Excited. Ibig sabihin nun, ang muscle ay may kakayahan siyang mag-respond, no? May kakayahan siyang mag-react, hindi siya manhid. Okay? So, kaya nga yung bata, kahit na hindi mo na siya pagsabihan, kapag tinapat niya yung kamay niya dun sa kandila, talagang mapapaso siya. Yun yung nagre-react siya, no? Bumabalik, umaatras siya. Bakit yon? Bakit kamo? Kasi bahagi yan ng instinct ng isang tao na mag-survive, no? Survival instinct, ika nga. Okay? So, ayan, no? Skeletal muscles are, yes, of course, attached siya sa mga buto, attached to the bones. And of course, the muscles give shape to the body. Ayan. Ito yung tatlong uri ng mga muscles na kinakailangan nating maintindihan at maunawaan at malaman kung ano yung kanyang, again, yung kanyang mga characteristics, no? Yung kanyang katangian. So the one here up in front is the skeletal system. Kung titingnan mo yung skeletal system, pahaba siya, no? Pahaba siya, para siyang kumpul-kumpul na mga lubid. Yan yung skeletal muscle. Okay? Saan siya nakakonect? Sa bawat buto. So, connected yan sa buto. And then, the next one here in the image we can see is the smooth muscle. So, pag makita mo siya, para siyang yung kanyang medyo malambot-lambot na malapad. Smooth muscle. Okay, where can you find this? Saan mo makikita yung smooth muscle? Ito mo makikita sa blood vessels. Yun, yung dalawian ng dugo, no? Andyan matatagpuan yan sa digestive system, no? Sa pababa yan sa esophagus, yung daanan ng pagkain. Okay? Kasi may muscle yan eh, may muscles yan. And what does it do? Siya yung nagpo-push ng pagkain downward, no? To where it go. Yung pangatlo, here makikita natin, kung kanina yung skeletal muscle, talagang siya, no? Talagang
ano siya, no, ang tawag nun, sa Bisaya niyan, bugkos, no, nakabugkos na maayos ng gano'n. Ito naman si cardiac muscle medyo loosen ng konti. Loosen yung kanyang image, no? Okay. So, among the three of this, sino-sino yung maituturing na voluntary tsaka involuntary? And by the way, pag narinig yung term na voluntary, ibig sabihin nun, merong utos, no? Merong nag-uutos, may nag-uudyok. Ito yung ating nervous system. Siya yung nagsasabi either to put it down, to put it up, to retract, to punch. Lahat yan, utos yan ng ating nervous system. But the one that implements, the one that makes sure that it happens is the skeletal muscle. Skeletal muscle attached to the bone. Yan. No? Kompleto na siya. No? Ang sumunod naman, smooth muscle. Pagka smooth muscle, technically, ito ay involuntary. Anong ibig sabihin ng involuntary? Walang nag-uudyok. Kusa siyang gumagalaw. Kusa siyang kumikilos. Once naramdaman niya yung presence ng pagkain kung saan siya dumadaloy, ito ay siyang kusang tumutulak, no? Tinutulak niya yung pagkain na yan to go, to proceed where it should be. That is the stomach and then the intestines. Kuha nyo? Yan yun ha. Yan yung gawain ng smooth muscle. And the last but not the least, which for me is equally important, is the cardiac muscle. As the name itself says, cardiac means it is heart. So, ibig sabihin, yung cardiac muscle ay matatagpuan lamang sa puso. Okay, that's going to be in the heart only. Question, is it voluntary or involuntary? Again, cardiac muscle is involuntary. Because the moment we're born, the moment our heart beats, hanggang sa tayo mamatay, hindi siya titigil ng pintig. Oh? The only time it will stop na gumalaw is kung tayo ay patay na. No? So yan po si cardiac muscle. So yan po yung kanyang illustration, no? Si skeletal, no? Bugkos-bugkos, so nakabigkis yung mga muscle tissues niya, no? And then ayun, tulad sinabi natin kanina, si smooth muscle matagpuan yan sa blood vessels, sa intestine, saka sa stomach. Okay. Now, pag-usapan natin yung distribution ng mga muscles. Now, I said, out of 604, more than 604 na muscles, iilan lang piraso yung aaralin natin, ha? Yun lang yung tatamaan ng hagod ng masahin ni Sir Ray. Okay? Yan lang yun, no? Hindi natin, huwag kayong mga problema niyan. Baka mamaya, isipin nyo, naku, ang hirap i-memorize yung 600. Eh, talaga, kahit na 300, hindi ko yan ma-memorize. Kasi ang dami niyan. Yun lang yung tatamaan ng ating pagmamasahe. So, the first thing in the list is the deltoid. Ito yung matagpuan sa arm, upper arm, no? Yan yung image ng deltoid, yung may kulay na yan. And then, ang sumunod naman, yun, biceps. Okay? So, biceps, ito yung nung araw na nagba-bodybuilding pa si Eugenio, yan yung gusto kong palakihin nung araw eh, no? Kasi pag malaki yung biceps mo, kinakabahan na yung katabi mo dyan, no? Yung mga ano dyan, no? Kasi ang lalaki ng muscle, no? Ang laki ng biceps. Okay? It's a large, thick muscle located at the ventral part. Ito yung nasa bandang harapan, ventral part and lateral side na bandang gilid. Yan. So kung may biceps, mayroon ding tinatawag na triceps. Si biceps matagpuan sa harapan, si triceps naman matatagpuan sa likuran, no? Dorsal part. Pag sinabing dorsal, sa bandang likuran yan. Okay? So makapal na muscle din yan. Ilang pirasong muscle? Triceps, no? So pag sinabing triceps, tatlo yang magkabuhol-buhol na mga muscles. Yan. Okay? And then we have the brachioradialis. Ito yung superficial, ibig sabihin nun, yung nasa manipis na bahagi ng ating balat, no? For our muscles
At kaya nga radialis, no? Brachial radialis kasi nasa bandang nasa bandang ating hinlalaki, no? Brachialis radialis. Yan, ang sumunod na muscle is the pronator or superficial layer of the anterior compartment of the forearm. So nasa ating forearm, yan yung pronator. Ano yung nagagawa niya? Siya yung nagkukos upang dumapa, yung naka-face down. Face down man tawag nun kasi kamay yun. Hand down. Hand down. Face down. Okay. Yan, ito yon, no? Ito yon. Ito yung nagkukos niya, no? Siya yung nagpapabaliktad ng kamay natin, no? Na nakadapa pababa. Okay, the next one is sa upper extremities naman, supinator. Okay? Kung kanina pronator, ito naman supine, no? Supinator. Nagsusupine, tinitihaya yung kamay. Yun yung gawain niya, no? Yun yung kanyang trabaho. And then we have the thinner muscles. This one is the thinner muscles. Ito yung nagpapagalaw ng ating hinlalaki. No, this is the thinner muscles, fleshy part of the thumb. Okay, so ang function niya ay napapagalaw niya yung hinlalaki. Hinlalaki. Okay, proceed tayo sa lower extremity. And this includes the ones in the area ng leg, ankle at saka ng foot. Okay, so upper leg, rectus femoris, it's a long fleshy muscle located in the anterior compartment of the thigh. Ito yung rectus femoris. Dito sa gilid po yan, ha? Yung muscle po na yan. Okay, so ang function niya na i-cross niya yung paa, no, yung balakang, no, yung ating yung upper leg na i-cross niya or na i-flex niya, na extend niya, no, ganun. Bahagi pa rin ng ating lower extremity is the quadriceps. Quadriceps, no? A group of muscles at the front of the thigh, no? So ito 'yon. Apat 'yan na grupo, ha? Apat 'yan na grupo. Okay. Ito 'yon, rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, and vastus medialis. Yan. So, yan lang yung tandaan nyo. No? Pag quadriceps kasi, apat yan. So, rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, at vastus medialis. So, ano yung nagagawa niya? Ito'y tumutulong sa, kung kayo'y mahiling manipa, yun yung nagpapasipa sa atin. Pagtakbo, no? Kapag hinahabol ka ng aso, yan, bilis ng takbo mo, at yung pagtalon-talon, no? And paglalakad. Okay, yung sumunod naman, hamstring. These are tendons, strong band of tissue at the back of the thigh. Kung ang quadriceps ay sa harapan, medyo may problema tong illustration, I'm sorry. No? Dapat hamstring yan, nasa likuran. Okay, that attaches a large muscle to the bone. Sa lower extremities, ayan, pababa tayo. Ito naka-posterior side. Yung gastrocnemius or bagtak. Sa mga Bisaya, ang tawag niyan bagtak. Tama po ba? Bagtak. Okay. Found sa lower leg. At ito yung tinatawag minsan na calf muscle. Okay? Calf muscle. Dalawang side po yan. Dalawang side po yan. So again, involves sa walking and posture. Yung ganun yun ang nagagawa niya. No? Ang ganda, no? Ang ganda nung nagagawa ng muscle na ito. And sumunod naman, tibialis anterior. This is the largest of the four muscles in the anterior compartment of the lower leg. No? So again, if you recall your bones, di ba? Tibia is the mataba. Fibula is the mafayat. Ayan. Buti lang, hindi ko na nakalimutan ulit si fibula. Okay? So again, this is very useful sa paglalakad, sa pag-hiking, paninipa, no? Kung may mga kulit yan, sinisipan nyo. Ito yun, no? Si tibia, tibialis anterior. So, huwag kayong magtaka kasi extremities tayo kanina, bigla tayo na upper back, no?
Okay, so this one is what we call as the trapezius. So ano yung kanyang mapansin niyo, ano yung kanyang katangi-tanging larawan? Yung image niya. 'Di ba para siyang saranggula? 'Yun, 'di ba? Ito yung saranggula na walang lubid. Ayan. It's kite shape mula dito sa may sa may likuran ng ating ulo, sa balikat hanggang dito sa may bandang mid-back. Okay? So, 'yun na-establish niya at naikikilos yung scapula. Sa upper back pababa tayo. Ito naman isang paborito ko rin 'to, no. Erector spinae. Erector spinae are a group of muscles that originate near the sacrum and extend vertically up to the length of the back. Ayan, pansin niyo yung para siyang para siyang duster na spaghetti. Yan yung kanya itsura no? Erector spinae. Mula dito sa balakang, stretch siya paakyat hanggang dito sa may lieg. No? Ika nga yung parang para siyang spaghetti. Spaghetti na damit. Okay, baba tayo ng konti. Ito, paborito ng mga nagba-bodybuilding. Kailangan ma-develop mo yung muscle dyan, no? So, gagamit ka ng rowing. Rowing yung ginagamit dito no? Latissimus dorsi, this is a broad flat muscle that occupies the majority of the posterior thorax. So, thoracic cavity, ito yung part na to, no? Sa ating ribs. Kailangan ito ay nasa posterior, ibig sabihin sa likuran. Posterior thorax, ang kanyang function is one of the function is nakatulong siya sa movement ng ating balikat, na-rotate, na-extend yung ating kamay. So, going downwards, ayan, paborito ng iba yan, no, sa atin, gluteals. Gluteals. Ng iba na problema niya, no, pagka kailangan ganun yung forma niya, no, mabuo. So, kailangan dapat niyan mabuo yung gluteus minimus, gluteus medius, and gluteus maximus. Maximus, minimus, tsaka medius. So, yan yung bumubuo ng ating gluteals. In other words, ang tawag dyan ay yung puwitan. Yung function niya to help stabilize the body, hips, upper body, and hips. And also aids in locomotion. Again, sa movement, sa pagkilos. Okay. So yun lang yung mga critical na mga muscle areas na gusto kong maunawaan natin at mailagay natin sa ating puso't isipan kasi yung mga ma-encounter natin sa examination. But again, as I said, when you do your study, kapag nag-aaral po kayo mga kapatid, kailangan kailangan nagtatanong-tanong din kayo, no? Bakit nandito yan? Bakit yan ang ginagamit sa locomotion? Bakit nakikilos yan? Ito yung bahagi ng pagsasanay upang matuto tayo ma-apply yung HOTS, higher order thinking skills. So nag-iisip tayo, nag-analyze tayo, no? At yung wag kayong kakaba kasi yung i-analyze mo naman, yung isusuriin mo at iisipin mo ay may kinalaman na sa pagmamasahe. Yun yung ating nakuhang information, no? Kasi bago na yung committee nag-handle ng exam, yung Committee of Examiners. Bubulol ako lagi. Committee of Examiners for Massage Therapy or the CEMT. Okay, dati po ang may hawak po niyan ay Health Human Resource Development Bureau ng DOH para sa Human Resource Office. Ngayon, ilipat siya sa Health Facilities Services and Regulatory Bureau, HFSRB. Ayan, ang kanyang head niyan si Engineer Tan. Nga ba yung kanyang first name? Si Engineer Tan. Nasaan yung aking cellphone? Yung namamasyal. Okay. So, yan yung kabisaduhin natin ha. Siya yung head ng ating HFSRB, si Dr. Tan, Engineer Tan. Okay, so ayun. I think that's all for now, no, regarding dito sa ating pag-aaral ng muscular system. Again, as a recap, pagka pinag-usapan natin yung muscular system, it has something to do with the muscles. And then yung muscles na yan ay responsible sa locomotion, movement. Kaya nga ang tawag dyan ay machine.
Oh, it is the machine of the body, no? Kaya naikikilos, naigagalaw, yun, no? Locomotion. And then of course, ang isang major nagawain ng ng ating muscular system ay i-transport yung mga nutrients, yung mga pagkain ng mga masustansya na nasa ating katawan, no? Of course, naka-embed yan doon sa ating circulatory system, pero yun kasi yan yung mga muscles na yan, yun yung malaking tulong yan, no? Nakakatulong yan sa pag-transport ng nutrients. Kapag healthy ang cell ng katawan ng tao, virtually maging healthy yung buong tao, no, yung katawan. So, yun. Okay, so do you have any clarification or anything you would like to ask? I hope malinaw po sa atin yung ating discussion. And then if you notice, paulit-ulit yung sasabihin, huwag kayong magtaka, no? Pagka nagbibigay tayo ng quiz, by the way, I would like to make it official because na-delay na tayo ng ilang araw. Instead of spending every Friday for quiz only, kaklasihan na natin yung every Friday. And then kung magbibigay tayo ng quiz, bibigay ko yung quiz earlier. No? Probably I'll give it at 9 o'clock until 10:30 thereabouts. Wag na lang kayo mag-request po ng kasi minsan yung iba nagre-request kung pwede, sabi nila extension, ganun. Kasi naka-program kasi yun eh. So mahirapan ako na magkalikutin uli. Alam mo kasi yan eh, naka-program yan. So, do you have any clarification or anything you would like to ask? Good afternoon, sir. Yes, may hapon. May tanong lang ako, sir ba? Oh. Bakit sobrang dami ng ating muscle, bakit ang Achilles ang palaging napunit? Bakit laging mapunit? Kasi normally kasi, 'di ba, yan yung nagdadala ng body weight eh, no? Eh ang liit-liit lang niyan. Ayun talaga, yun ang pinaka-logical na reason. Kasi yung Achilles natin, yun sa pinakapaanan, 'di ba? Andali, pakita ko sa yung drawing ng paa. Ito yun. Hindi ko makita. Ay, di man mo makita, no? Sorry, sir. Nalipat man ko. Nakalimutan ko. Anyway, kasi sa paa kasi, yun. Kasi kung titinan mo, hindi mo na makita eh. Pero para sa iba na nakakakita, andito lang kasi siya. So isipin mo yung hinahawakan niya na bigat ng katawan ng tao. No? So kung ang movement ay strenuous, ika nga, yan yung unang napupunit, yung Achilles tendon. Because of the body weight nung dinadala niya. Tsaka isa din po, habang ang tao ay nagkakaroon ng, shall we say, edad. No? Ayaw kong sabihin na tumatanda eh. Medyo tatamaan tayo dyan eh. No? So, pag nagkakaedad yung tao, lumalambot yung dyan na bahagi. Actually, lahat naman ng bahagi ng katawan, lalambot yan. No? Dadating yung araw. Medyo nawawala na yung kanyang angas, no? Nung bata-bata medyo maangas 'yan, pero pagka medyo may edad-edad na, wala na, no? Tiklop na 'yan, no? So humihina. Nasagot ko yung tanong mo, Jonard? At saka, sir, pwede ba yan ma-massage kung napunit o di na siguro, no? Pwede man na i-massage, sir, pero yun nga, if you remember yung ating discussion, kapag nasa acute, pag sinabing acute, yun, kasi simula ng pagkapunit, no? Siyempre, mainit-init yan, mahapdi-hapdi, masakit-sakit yan, no? Acute yan eh. Okay? Parang may dagom na tinusok. Oo. Pagkalipas na maging subacute na siya, ibig sabihin nun na lumipas ilang araw, medyo humihilom na siya. Pagka humihilom, ang sabi ng DOS, pwede na siyang masahiin. Huwag nyo lang galawin kapag acute, no? Kapag kunwari, ngayon sa natapilok, ngayon nagkaroon ng sprain, huwag mo siyang mamasahin ngayon. Pero ang iba naman kasi ginagamitan nila ng ng mga ointment. So, haplos-haplos pwede naman. Wag lang yung medyo hard na massage na na effleurage. Kasi so, magkakaroon ng complication. 5 basic stroke, sir. Ano po? Pwedeng itirahin natin ng 5 basic stroke yan. Ay, hindi po pwede gamitan ng taputment. Effleurage pwede. Okay. Friction pwede. Huwag mo gamitan ng vibration tsaka taputment. Kasi magkakaroon ng complication yan, di ba?
Yung Oo. hagod lang na haplos lang na gano'n, nakakatulong yan. Magkakaroon ng soothing effect sa client natin. Okay? Okay. Sige. Daghang salamat, Thank you, Junard. sir. Oh, Oo, thank you. salamat, no? Ay, gustong-gusto ko pagka nagtatanong ka eh, dahil si Junard talaga matanong. Okay, so wala na tayong Ma'am Bernadette, do you have anything to add or wala naman? Okay na tayo. O, sige po. So maraming salamat. Hopefully no, medyo mabilis tayong ng video. Hopefully no, once we have done with the editing and then upload natin. So para doon sa mga absent today, we could make a follow-up looking at or watching our video para hindi nyo ma-miss out yung ating discussion sa muscular system. And then as I said, tomorrow we will be discussing on the integumentary system kung kakayanin pa rin natin. Puntahan natin yung paborito kong topic na circulatory system. No? Dapat kabisado mo yan, Junard. Ha? Paano mag-circulate ang dugo sa puso ng tao. Kasi pugi points yan sa DOH. No? Kapag magaling kayo ma-explain. Saan nagsisirculate yan? Paano ang process? Ano nangyayari? Pag na-explain niyo, alam nyo, mamamangha yung inyong assessor. Okay, so that will be all for today. Maraming salamat. And then I apologize for the technical issues. We'll try to learn the ropes on this, no? Kasi bumapasok yung collaboration ng Mentimeter. God bless. Arigato. See you tomorrow. Bye for now. Okay. Try kong magbigay ng quiz sa umaga if I can. And then tuloy tayo sa klase natin.